Good morning, Mr. Alcantara. We are grateful that you accepted our proposal. Thank you so much. Bati ni Comes sa kadadating lang na si Mr. Alcantara. It's my pleasure actually, he said. They are on their way. Bulong sa akin ni Dory. Tumango ako bilang sagot. Mr. Alcantara, can you wait for a while? Miss Fernandez is going to be a bit late. Nag-aalang ang tanong ni Nuts. Sure, no problem. Tipid na sagot niya. Hintid namin siya sa may VIP room para doon maghintay. Bakit namin pinili si Mr. Alcantara? Dahil isa siya sa mga understanding na tao. Mahaba ang pasensya niya. Mabait at higit sa lahat, gwapo. Yun nga lang hindi siya palangiti katulad ni Lira. Sigurado na kapag siya ang pinili ni Lira, maiintindihan niya yung gagawin ni Lira at yung sitwasyon nila. Isa pa pala sa reason kung bakit namin siya pinili dahil restaurant din ang business niya. So alam na niya ang gagawin if ever siya ang piliin. Iniwan muna namin siya sa VIP room at kami naman, hinihintay namin ang pagdating ni Nalira. Siyempre late na naman yun. Maya-maya lang nakita na naming pumasok si Nalan at Chi. Sinalubong namin yung dalawa at kaagad naming hinanap si Lira. Where is Lira? Tanong ni Dee sa kanila. Nagtinginan yung dalawa at sabay silang nagkibit palikat. Nanlaki ang mga mata namin sa ginawang gesture ng dalawa. Don't tell us na nag-back out siya. Tanong ko. She can't back out. Sunod na sabi ni Dory. Paano na to? Andito na si Mr. Alcantara. Hindi natin basta-basta pwedeng i-cancel to. Natatarantang sabi ni Cams. Napaupo kaming apat sa may upuan na pinaghihintayan namin kanina. Umupo din sina Chi at Lan na walang imik. Para kaming nawala ng lakas. Sayang yung effort namin. Nakakahiya dun sa 5 pinapunta namin. Mga busy pa naman silang tao. Ipinatong ni Dory ang noon niya sa pangpalad niya na parang nag-iisip. Si Cams naman ay nakatingin sa sahig habang kagat-kagat ang tulong kuko ng thumb niya. Si Dee na nakasandal sa upuan ay nakatingin sa ceiling. Si Len at Chi naman, tahimik lang habang pinaglalaroan ng tissue sa may lamesa. Ako, pinagmamasdan ko lang ang mga nangyayari at di ko alam kung paano i-handle ang sitwasyon. Oh, bakit ganyan ang mga itsura nyo? Sabay-sabay kaming napatingin sa nagsalita. Nakakunot ang noon niya. You should have seen your face, guys. It was epic, sabi ni Lan. At nag-high five silang dalawa ni Chi habang tuwang-tuwa sa kalokohang ginawa nila. Tiningnan namin sila ng masama at saka namin sila pinaghampas. Naisahan kami dun, ah. Hey! Bakit? Anong meron? Awat sa amin ni Lira. Hanggang ngayon nagtataka pa rin siya sa mga nangyayari. Ito kasing dalawang baklang to ang gagaling umarte. Napaniwala kami na nag-back out ka na. Sabi ni Dee. Madaldal talaga si Dee kapag naiinis. Hey, we didn't say anything. Depensa ni Chi. Yeah, that's unfair. Nagkibit-balikat lang kami and kayo tong nag-jump into conclusion. Pagsang-ayon ni Lan. At kung makatawag ka naman ng bakla, Di, grabe ka, parang may virus kami. Gay naman para sosyal. Pahabol na sabi ni Lan. Whatever, gay. Happy. Sagot ni Di, emphasizing the word gay. Bakit kasi hindi ka kasabay nitong dalawang gay na to? Tanong ni Cams. Hindi niya natuloy yung sasabihin niyang bakla dahil kinuha ni Chi yung tissue holder na parang ibabato sa kanya. Kasalanan ko bang nahirapan akong mag-park? Don't worry, sasabihin ko kay Daddy na palakihin yung parking lot. Sarcastic na sagot ni Lira. Nasa loob na si Mr. Alcantara. So you better get going, Lira. Paalala ni Nat sa kanya. Oo nga pala.
Thanks. Sagot niya at nag-umpisa ng maglakad papunta sa VIP room. Nakakailang hakbang pa lang siya nung bumalik ulit siya sa pwesto namin. Napatingin kami sa kanya. Aatin ba lahat? And anong pagkakasunod-sunod nila? Tanong niya. Yup, dadating lahat. And obviously, una si Mr. Alcantara, then Mr. Gomez, Mr. Lim, Mr. Villas, and lastly, Mr. Yap. Nagtatakang sagot ni Dory habang tinitingnan yung bachelor's list. Bakit? May problema ba? Si Nats. Wala naman. Gusto ko lang malaman. And by the way, sinabi niyo ba na ako yung makakamiting nila? I mean, you know that I'm Aga, the model? Tanong niya ulit. Nope, they have no idea that you're Chef G's daughter. Ngayon pa lang nila malalaman kung pupuntahan mo na si Mr. Alcantara na naiinit na kahihintay sa'yo. Sabi ni Kams. Okay, ito na nga, pupunta na. Sabi ni Lira. Sungit. Pahabol niya at binileta niya pa si Kams habang naglalakad palayo. Agata, nakita ko yon. Sigaw ni Kams sa papalayo na si Lira. Lumingon si Lira saglit at nag-peace sign. Nagtataka siguro kayo kung bakit Lira ang tinatawag namin sa kanya. At hindi Aga tulad ng marami. Ayaw kasi niya na tinatawag namin siyang Aga dahil ayaw niya na pati kami ay tinitignan siya as Aga the model. Kasunod na kasi ng trabaho namin ang pangalan namin. Kapag magkakasama kami, sineset aside namin yung trabaho namin. Ordinaryong tao rin kami. Si Aga. Papunta na ako sa VIP room kung saan naghihintay si Mr. Alcantara. Umaasa ako kanina na sasabihin nila sa akin na hindi pupunta yung time-conscious na lalaking yun. Unfortunately, pupunta siya. At pang-apat pa siya. Nice. Bakit kasi siya nakasama sa list? Dapat pala sinabihan ko sila na sabihin dun sa lalaking yun na ako yung makakamitin niya. Para siguradong hindi pumunta. Pero kung sinabi ko naman, nasira ang plano. Sa loob ng VIP room. Naabutan ko na seryosong binabasa ni Mr. Alcantara yung business proposal. Nakakunot ang noon niya at nakasandal sa may upuan. Mr. Alcantara, I'm sorry for keeping you waiting. Pilit ng ngiting bati ko sa kanya. Naglakad ako papalapit sa table. Wow, in fairness, nag-effort talaga sila Kams para ayusin tong VIP room. Agad namang napaangat ang ulo niya para tignan ako. Nung nakita niya ako, tumayo siya at sakang ngumiti. No, it's okay. And please drop the Mr. Alcantara. It's too formal. Nathaniel will be fine. Sabi niya na nakangiti. Inilahad niya ang kamay niya para makipagkamay. Inabot ko yun at mabilis din na nakipagkamay. Okay, if that's what you want, Nathaniel. Sabi ko at umupo. Umupo na din siya nung ramdaman niyang wala akong balak alokin siyang umupo. Wow, I can't believe nakaharap ko ngayon na isang napakagandang babae. You're Aga, right? The famous model. Wow, it's a dream come true. You know, I've seen you sa mga parties pero hindi kita malapitan. Dahil masyadong madaming nakapaligid sa'yo. Sabi niya na hindi makapaniwala. Ang OA naman ito. Ngayon na ba talaga nakakita ng maganda to? Yes, ako nga yung model. Sabi ko na walang gana. So, what are you doing here? Don't tell me ikaw yung kamiting ko. Kasi sabi nila, yung anak daw ni Chef G yung imimit ko. Wait, you're Chef G's daughter? Sunod-sunod na tanong niya. Ngitian ko na lang siya at hindi na siya sinagot. Gwapo nga, wala namang common sense. Ay, bakit pa napasama to sa list nila?
At sa pagkakatanda ko, ang sabi nila sa akin, hindi daw to palangiti. Kulang na nga lang mapunit yung mukha niya kakangiti. Ang ending? Fail. Okay, 1 down. 4 to go. After a while, dumating na din si Mr. Gomez. Ang sabi nila sa akin, ito daw ang makakasundo ko dahil mahilig itong umattend ng mga parties at events. In short, sa 5 na ito lang ang may social life. So if ever na siya yung piliin ko, hindi na magbabago ang social life ko. Well, totoo nga ang sinabi nila. Nakasundo ko siya. Sinabi niya sa akin kung saan magandang mag-bar hopping, mag-shopping. Sinabi niya rin kung ano-ano pa yung mga nakaschedule na fashion show. At eto pa, sabi niya sa akin, ang ganda daw ng pagka-makeup sa akin. Lumabas daw yung natural na ganda ko. The next thing I know, pinipirmahan ko na yung kopya niyang fashion magazine kung saan ako yung cover. Cool, di ba? Sunod na dumating si Mr. Lim. Okay naman siya, gwapo, mabait, palangiti, humble. Isa siyang half Chinese at half mute. Kung si D ay hanggang 5 words lang kapag normal at madaming nasasabi kapag naiinis, si Mr. Lim mas malala. Yes, no, okay, I see. At thank you lang ata ang alam sabihin. Bagay sila ni D. Dapat pala siya na lang yung pinakausap ko dito baka sakaling magsalita. Bakit na ito pinili? Dahil nga sa pagiging tahimik daw. So kapag ito daw ang pinili ko, sure ako na hindi nito pagkakalat ang sitwasyon namin. Napanis lang ang laway ko sa kanya. Dahil 5 p.m. pa lang at 6 p.m. pa naman ang next meeting ko, lumabas muna ako at nagpunta sa kinauupuan ng mga kaibigan kong brilliant. Hey, Lira! So, kamusta? Tanong ni Kams. Before that, I want to congratulate you all for the brilliant idea. Really, I salute you guys. Napakagagaling niyong pumili. Sarcastic na sabi ko sa kanila. Oh, why? What happened? Gwapo naman silang lahat. And mind you, lahat sila kilala bilang magagaling at batang businessman dito sa Pilipinas. Sabi pa ni Dory. Yes, gwapo nga silang lahat at magaling silang businessman pero grabe lang. Yung una si Mr. Alcantara sabi niyo hindi mahilig ngumiti. Kulang na nga lang mapunit yung mukha niya kakangiti. At ito pa, gwapo nga wala namang common sense. Sabi ko sa kanila. Oh, bakit naman walang common sense? Curious na tanong ni Nats. Kasi nagtatanong pa, obvious naman yung sagot. Ayaw gamitin yung common sense niya. At ang OA pa, nung makita ako, di daw siya makapaniwala. Sabi ko at nagtawanan sila. Si Mr. Gomez? Seriously, Lan and G? Hindi niyo ba napansin na bakla siya? Tanong ko sa dalawa. See? I told you he is gay. Sabi ni D. Si Mr. Lim naman. Dapat si D yung pinakausap ko . Oh, why me? Tanong agad ni D. Pareho kasi kayong madaldal. Mas malala nga lang siya. Dahil yes, no, okay, I see. At thank you lang alam niyang sabihin. Sabi ko. And D glared at me. Yung iba naman, tawa ng tawa dahil sa fail na meeting ko dun sa 3. Nagring ang cellphone ni Lan, kaya't lumayo muna siya sa amin. Maya-maya din ay bumalik na siya at sinabi na hindi na makakadating si Mr. Yap. Sayang, dapat si Villas na lang. Pinapasok na nila ulit ako sa VIP room dahil on the way na raw si Mr. Villas. At pinaalahanan pa nila ako na mag-behave daw ako. Nakakahiya daw kasi kay Mr. Villas dahil napakabait nitong tao. Sus, kung alam nyo lang ugali ng lalaking yun. Hindi siya mabait. Mapang-asar siya. Ay, sinabi din nila sa akin ang nagpabagsak ng mundo ko. That guy is my last chance. Dahil almost 1 month na lang ang natitira sa akin.
Kaya't kailangan ko nang gumawa ng paraan para mapapayag siya na magpakasal sa akin. Ang tanong, paano ko gagawin yun? Ay, sa VIP room. Ilang minuto na ako naghihintay doon sa lalaking yun. Ba't ba ang tagal niya? Eto ako hindi mapakali at iniisip kung paano ko siya yayayahing magpakasal. Puisit, bakit siya pa? Bumukas ang pintuan at natigilan ako. Buti na lang at nakatalikod ako sa may pintuan. Naramdaman kong papalapit na siya. Sorry for keeping you waiting, Miss Fernandez. Sabi niya at naglakad na papunta sa upuan na nakaharap sa akin. No problem, Mr. Villas. Sabi ko na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Natigilan siya sa pag-upo at talatang nagulat siya. Hindi niya talaga inaasahan na ako yung makikita niya. Ang sarap lang picture ng reaction niya. Epic eh. Nung hindi pa rin siya makapagsalita, nagsalita na ako. Surprise? Ngayon ka lang ba nakakita ng maganda? Mapang-asar na tanong ko sa kanya. Nung nakabawi na siya sa pagkagulat, umupo na siya at sinabing, surprise, yes. Pero dun sa self-proclaim mong reason, wrong. Sagot niya. So, let me guess your reason kung bakit ka nagulat dyan. Suggestion ko sa kanya. Sure. Sagot niya. It is because you're not expecting that I'm the one you'll meet. No. Iling niya. Nalaman mong ako ang anak ni Chef G? Tanong ko. No. Because we meet again. No. Ano pala yung reason mo? Tanong ko na naiinis na. Inilapit niya yung mukha niya sa akin at tinitigan niya ako ng ilang segundo. Saka sinabi ang rason niya. I'm surprised because you are not late. He said, and where's his winning smile? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagiging exciting na ang ating kwentong Marrying Mr. Boring. Abangan ang susunod na episode.